Colette, pwede po bang magpa-picture? Ani ng isang tagahanga niya. Sige po. Nakangiting pagpayag niya dito. Ganyan na mga nangyayari sa buhay ni Colette at wala siyang choice kundi sumabay sa agos ng kanyang kasikatan. Isa siyang sikat na aktres sa kanilang henerasyon. Bukod pa doon ay kali-kaliwang mga offers ang natatanggap ng dalaga. Kaya kapag nasa mall siya minsan, ay talagang dinudumog siya ng mga fans o di kaya ng mga reporter. Katulad ngayon, pagkatapos siyang kuhanan ng picture ay nilapitan naman siya ng isang reporter. At agad siyang tinanong nito. Miss Colette, how true po na magkasintahan po kayo ni Benjamin Moore? How true po? Tanong sa kanya ng isang reporter. Sorry po, pero hindi po yan totoo. He's my leading man lang po sa mga TV shows. Wala po kaming anumang relasyon. Bukod sa magkatrabaho lang po kami. Ngiting sagot niya dito. So hindi po pala totoo yun, Miss Colette? Tanong ulit nito sa kanya. Wala pong katotohanan yun. Sambit niya dito. Excuse me po aalis na po ako. Wika niya si reporter, saka siya umalis kaagad. Habang nakasakay sa van ay agad siyang kinausap ng kanyang personal assistant at best friend na si Lovely. So, tinanong ka na naman nila na boyfriend mo si Benjamin Moore ano? Bakit ba kasi ayaw mo pang sagutin ang panliligaw sa'yo ng leading man mo? Tanong nito sa kanya. Lovely, hindi ko pinangarap na magkaroon ng boyfriend sa industriya. Mas gusto ko pa ring lalaking wala sa limelight. Mahirap magkaroon ng boyfriend sa mundo ng showbiz dahil lahat ng media nakatutok sa'yo. Mas gusto ko pa rin na tahimik na buhay. Sagot niya sa kanyang PA. Sa bagay, may point ka naman. Mas maganda pa rin talaga ang magiging boyfriend mo kapag wala yun sa mundo nyo. Maraming mga mata nakatingin sa'yo palagi. Sambit nito sa kanya. Yeah, you're right. Anyway, Manong Karding, sa orphanage na lang po muna tayo pupunta ngayon. Dadalhin ko muna yung mga pinamili ko para sa mga bata. Anya sa driver. Sige po, Miss Colette. Sagot nito sa kanya. 19 years old pa lamang si Colette nang pasukin niya ang mundo ng showbiz. At simula noon ay matagal na niyang sinuportahan ng Angels Orphanage na gusto niyang tumulong sa mga batang naroon. Taon-taon din siyang nagbibigay ng pera sa bangko para sa mga batang ulila o walang mga magulang. 29 years old na din siya ngayon. 10 taon na siya sa industriya at 10 taon na din siyang tumutulong sa orphanage. Sa pulpa, noong kakaumpisa pa lamang niya. Si Colette Jimenez ay galing sa pamilyang hindi mayaman, pero hindi rin naman ito ganoon kahirap. Parehong guro ang kanyang mga magulang at nag-iisang anak din siya nila Belinda at Arturo Jimenez. Manong Karding, pakibaba na lamang po yung mga pinamili kong grocery para sa mga bata. Mag-aabot pa po kasi ako ng pera kina Sister Lily at Mother Gina. Anya sa kanyang mabait na driver. Sige ho, Miss Colette, ako na po dito. Sagot nito sa kanya. Tumango naman siya dito saka sila sabay na bumaba ni Lovely para mauna nang pumasok sa loob ng orphanage. Kamusta ho ang mga bata dito? Tanong ng dalaga sa mga madre na naroon. Okay lang naman sila, Colette, iha. Saka, malapit na rin ang pasukan. Kaya baka darating si Mr. Montegracia dito para dalhin ang mga school supplies ng mga bata. Nakangiting sambit ni Mother Gina na siyang pangulo ng mga madring naroon. Ganun ho ba? Ilang buwan na rin siyang nagbibigay ng tulong sa inyo, Mother. Pero never ko pa rin siyang nakikita. Anya sa madre. Well, busy kasi siya masyado sa kanyang negosyo, iha. Saka, 2 beses pa lang yata siyang nakakapunta dito. Tuwing may maghahatid ng tulong galing sa kanila ay minsan mga tauhan niya lang o kaya driver ang nagdadala. Baka nga ngayon ay darating siya. Kasi yun ang sabi niya. May ipapaayos daw kasi siyang 2 CR dito.
at ipapa-estimate niya kung magkano ang magagastos. Wika ng madre sa kanya. Wow! Nice to hear that po, Mother Gina. Pasensya na po. Di ko po mapagtuunan ng pansin ang problema niyo dito. Ngayon lang ho kasi ako nagkaroon ng oras eh. Kaya imbis na magpahinga po ako dahil bukas ay may taping na naman ako, pumunta ako sa mall para maggrocery para sa mga bata. Nakangiting saad niya dito. Wala yun, iha. Sapat na ang mga naitutulong mo. Saka, nagpresenta naman sila na ang gagastos nun. Kaya pumahayag na rin kami. Ani nito sa kanya. Salamat po sa unawa, Mother. Mother, nandito na ho sila Mr. Montegracia. Putol ng isang madre sa pag-uusap nila ni Mother Gina. Ay, saglit lang muna iha ha. Maiwan ko na muna kayo. Sasalubungin ko muna si Mr. Montegracia. Paalam pa nito sa kanya. Sige ho, Mother. Take your time po. Doon na po muna ako sa garden niyo sa likod. Anya dito. Sige iha, magpahinga ka na muna doon. Papadalhan na lamang kita doon ng maiinom mo. Ani ng madre sa kanya. Sige po, salamat po. Aliw na aliw si Colette sa mga tanim ng mga madre at ng mga bata sa hardin. Maraming bulaklak at sobrang sarap sa matang pagmasdan nito. Halos kalahating oras na siyang nandun at nag-iisang naglalakad. Naroon kasi sa mga bata sina Lovely at si Manong Carding. Nakikipaglaro ang mga ito dahil mahilig sa mga bata ang may edad niyang driver. Naaalala kasi nito ang apo nito na nasa probinsya at ganun din si Lovely na PA niya. May dalawang anak kasi ito na pinapaaral sa Quezon Province. Magkababayan silang tatlo ni na Manong Carding. Sa Quezon Province din kasi siya ipinanganak ng Mama Belinda niya. At doon din siya nakapag-graduate sa kolehiyo. 2-year course lang naman ang kinuha niya na isang secretarial course. Saka siya nagpasyang pumasok sa pag-aartista. What the hell? Tigilan mo ako sa kakangawa mo sa akin, Audrey. Wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo. You're a cheater! Kaya pasensya ka na at ayaw ko nang makipagbalikan sa'yo. You see, busy akong tao at wala akong panahon sa mga kadramahan mo sa buhay. Napalingon si Colette nang marinig niya ang isang galit na boses. Nakatalikod ang lalaki sa kanya. At base sa pananamit at tindig nito, ay mukhang galing ito sa mayamang angkan. Ito na kaya si Mr. Montegracia? Napasingha pa siya nang humarap ito sa gawin niya. Agad na nagsalubong ang kanilang mga mata. Siya ang unang nagbawi ng tingin. Pakiramdam kasi niya ay binabasa ng lalaki ang nilalaman ng utak niya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. At hindi nga siya nagkakamali dahil napakagwapo ng lalaki. Moreno at matangkad ito. Ang kausap nito kanina sa kabilang linya ay marahil ay ang girlfriend nitong nag-cheat daw sa kanya. Sa gwapo naman nito makukuha pa ba ng babaeng yun na maghanap ng iba? Lihim siyang napailing sa tumatakbo sa kanyang isipan. Wala siyang karapatang husgahan ng babae dahil baka may mabigat na dahilan kaya ginawa niya ito. Naramdaman niyang lumapit sa kanya kinaroroonan ng lalaki. Napalunok pa siya ng pag-angat niya'y nakatunghay ito sa kanya at salubong ang makakapal nitong kilay at tikom ang labi nito. Who are you? His baritone voice asked her. Napakunot ang noon ng dalaga sa tanong ng lalaki. Akala niya'y dahil sa kasikatan niya ay kilala na siya ng lahat. Pero bakit ang lalaking ito ay hindi siya kilala? Saang lupalop ba ito nakatira? Na maging sa labas ng bansa ay kilala rin naman siya bilang isang sikat na artista. Ha? Wala sa sariling sagot niya dito. I said, who are you? Muli ay tanong nito sa kanya na nagpaawang sa kanyang mga labi. So talagang hindi siya kilala ng lalaking ito? Tumikhim siya ng malakas para mawala ang pagkabara sa lalamunan niya. Saka siya dumiretsyong humarap sa lalaki. I'm Colette Jimenez. Sagot niya sa lalaki
Sa kanya nilahad ang kamay niya dito. Pero napahiya pa siya dahil tiningnan lang ito ng kamay niya at hindi naman tinanggap ng lalaki. So, ikaw ang artistang tumutulong sa mga bata dito sa orphanage? His husky voice asked her again. Yes, 10 years na akong tumutulong dito. Oh really? So sa tagal mo dito, never mo pang napansin na sira ang dalawang CR nila dito? Supladong saad nito sa kanya. Napatitig siya sa lalaki. Sa kanya ito sinagot ng maayos. You see, artista ako. Kung busy ang buhay mo dahil sa pagnenegosyo mo, well, same as you. Mas may mahaba ka pang ang oras kaysa sa akin. Dahil sa inyo naman ang kumpanya nyo. Ako ay taping minsan. Wala akong tulog. Dahil sa mga binabasa kong script. Saka, teka nga, bakit kina-question mo ko? Do I know you? Saka, akala ko ba'y bukal sa loob mong tumulong dito, ha? Ah, alam ko na. So pakitang tao mo lang. Shut up! Tinanong lang kita, miss. Saka sino ka para ungkatin ang buhay ko? Tiimbagang nasaad nito sa kanya. Hello? Ikaw kaya ang nauna dito? Saka, nanahimik ako dito, mister. Inis niyang wika dito. Ang dami mo pang sinabing artista ka talaga. Kala mo nagbabasa ka ng script at Mr. Montegracia, Miss Colette, andito pala kayo. Magkakilala na ba kayo? Sabay silang napalingon ng lalaki sa babaeng nagsasalita na si Mother Gina. Ang kaninang naiinis nilang aura ay napalis, lalo na nang makita nila ang madre. Ah, opo mother. Magkakilala na kami nitong si Mr. Montegracia. Di ba sir? Baling niya sa lalaki. Ah yes mother. Katunayan nga, nagkikwentuhan kami dito. Mailap ang mga matang sagot nito sa kabahagyang ngumiti. Ganun ba? Maganda yan. Anyway, hinahanap ko kayo dahil may picture taking daw at kukuhanan kayong dalawa na bumisita dito sa orphanage. Sambit ng madre sa kanilang dalawa. Sabay silang nagkatinginan ng lalaki at tumango bago sumunod sa madre. 2 linggo na ang nakakaraan simula na magkakilala at makita ni Daryl King ang sikat na artista ang si Colette Jimenez. Maraming nagsasabing maganda daw ang babae sa telebisyon o maging sa personal. Pero dahil isa siyang negosyante at busy na tao, ay hindi niya napagtuunan ng pansin ang mga celebrity women. Para sa kanya ay masasayang lamang ang oras niya sa panonood ng mga walang kwentang palabas ng mga artista. Hindi naman siya magkakapera noon kung manonood siya. Kaya noong nagkita sila ng babae ay napakunot ang noo niya at nilapitan pa ito. Siguro ay dahil na-curious siya na may tao pala na nakikinig sa pinag-uusapan nila ni Audrey. Maganda ang babae, maputi, at kahit hindi gaanong katangkaran ay makikita mo ang pagiging sophisticated nitong aura. Bumagay ito sa simpleng pantalong maong na tinernuhan pa na puting rubber shoes at blouse na itim. Napastok tuloy siya sa babae sa mga social media at mga TV reports nito at maging sa aktingan nito bilang isang aktres. Hindi man pala ang babae. Maraming gustong maging leading lady ito. At may nakita din siyang isang balita sa isang netizen na may boyfriend na daw ang dalaga at isang aktor din. Pumangon ang curiosity niya sa mukha ng lalaki. Mabilis niyang tiningnan ang pangalan at itsura ng leading man ito. Gwapo ang lalaki at halatang feel-am ito base sa mga features at kulay nitong si Benjamin Moore. Halata sa mga videos nito kung paano tingnan ng lalaki ang dalagang si Colette Jimenez. Ang paghangang iyon ay hindi maitatago sa kamera. Excuse me Sir Daryl, may naghahanap po sa inyo. Ayaw po. Daryl! Darling! Iniiwasan mo na ba ako? Sabay silang napalingon ng sekretary niya nang biglang sumulpot si Audrey. Pasensya na po sir. Hinging paumanhin ng sekretary niya. Sige na Miss Antonio, ako nang bahala dito. You may go now. Anya,
sa babaeng nakayuko. Sige ho, sir. Excuse me po. Saad nito, saka ito lumabas sa opisina. Binalingan niya ang babae, saka ito mariin na hinawakan sa braso. Malamig niya itong tiningnan. What are you doing here, Audrey? Galit niyang wika sa babae. Daryl, nasasaktan ako! Ano ba? Let me go! Angal nitong sambit sa kanya. Dumiin na kasi ang palad niya sa braso nito. Talagang masasaktan kita, Audrey, kapag pumunta ka pa ulit dito. San ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo at humaharap ka pa sa akin ngayon? Wala ka bang kahihiyan, ha? Galit niyang singhal dito. Daryl, please, give me a second chance. Lasing lang ako. Lasing? Sigurado ka ba, ha? Alam kong matagal mo na akong niloloko, Audrey. Hindi lang ako naniniwala dahil ayoko maniwala sa mga sabi-sabi lang. Pero kitang-kita ako sa dalawang mga mata ko na pinagtataksilan mo nga ako. You're having a sex with my best friend. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Now leave, bago ko pa makalimutang babae ka. Galit niyang sigaw muli dito. Nakatikim pa ang kanyang mga labi. Daryl, leave. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin, Audrey. Galit niyang putol sa sasabihin nito sa kanya. Walang nagawa ito kundi lumabas na lamang ng opisina niya. Ang kapal na mukhang harapin pa siya. Pagkatapos ng nangyari na nakita ko ang lahat-lahat para sa kanya ay wala lang yun. That bitch, hindi ko na siya mapapatawad pa. Galit niyang bulong sa kanyang sarili. Maghapon na tuloy na sira ang araw ni Daryl King dahil sa pagpunta ni Audrey sa opisina niya. Kaya nagpasya na lamang siyang mag-overtime sa opisina niya para pampalipas ng oras. Past 7 p.m. na nang lumabas siya sa Montegracia Group of Companies. Tinugpa niya ang sasakyan niya ang kalsadang patungo sa kanyang bar. Gusto niyang mag-inom at magpakarelax man lang. Marami ng tao nang pumasok siya sa loob ng bar na iyon. Hiyawan, halakhakan, at kung ano-ano pa ang boses na sumalubong sa kanya. Agad siyang nakahanap ng pwesto at nag-order na ng inumin. Gusto niyang uminom ng beer pampalipas oras man lang. Mag-iisang oras na siyang umiinom nang nakita niyang nagkakagulo sa loob ng bar na iyon. Nagkumpula ng mga tao. Out of curiosity, ay tumayo siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Nagulat siya nang makitang si Colette Jimenez ang pinagkakaguluhan ng mga babae at lalaki. Gustong magpa-picture sa aktres ang mga ito na agad namang pinaunlakan ng huli. So kilala nga talagang babaeng ito. At bakit naman nandito ito? Katulad ko ba'y mahilig din siyang uminom? Bulong niyang tanong sa kanyang sarili. Miss Colette, how true po na wala pa po kayong naging boyfriend? Dinig niyang tanong ng isang babae kay Colette. Napansin ng binata na maraming kalalakihang malagkitang titig sa babae. Kaya agad niyang nilapitan ito bago pa ito makapagsalita. Excuse me, I'm her boyfriend. Totoong may boyfriend na siya. Wika niya. Sa kanya nilapitan ng babae na naglagang pa nga sa pagkagulat dahil sa sinabi niya. Sabay na napalingon ng mga babae at lalaki sa loob ng bar. Saka siya pinasidahan ng tingin ng mga ito. Wow! Ang gwapo naman ng boyfriend mo, Miss Colette! Kinikilig na sabi ng mga babae sa dalagang artista. Ha? Hindi! Ano? Babe, let's go na? Uuwi na tayo. Putol niyang wika sa sasabihin ng babae. Pagkasabi niya sa dalaga ay kaagad niyang hinila ang kamay nito palabas ng bar na iyon. Ano ba, Mr. Montegracia? Bakit mo sinabing boyfriend kita? Inis nitong saad sa kanya. Magpasalamat ka na lang. Magpasalamat? Are you out of your mind? Binigyan mo pa ako ng issue na may boyfriend ako. Malamang malalathala yan sa mga social media o maging sa balita. Malalaman nila na may boyfriend ako kahit na wala naman talaga. Inis nitong wika sa kanya. Big deal sa'yo ang maibalita ka, Miss Jimenez. You're impossible.
Di mo ba nahahalata ang tingin ng mga lalaki sa'yo dun sa bar? Oh well, artista ka nga pala. Wala kang pakialam. Tsaka, ano bang pinunta mo dito sa bar na to, Miss Jimenez? Tanong niya sa dalaga. Bakit? Masama bang pumasok doon? Saka, matagal na akong customer doon, mister. Kaya kilala na ako ng manager doon. Ani nito sa kanya. Let's go. Umuwi na tayo. I have my own car, Mr. Montegracia. Huwag mo na akong iuwi. Alam ko kung paano umuwi at hindi ako lasing. Dahil ladies drink lang naman ang ininom ko doon. Saad nito sa kanya. Fine. Ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pa tong galit. Sa halip na magpasalamat ka. Umiling-iling siya dito. Really? So yan ang pinuputok ng butchi mo, mister? So what do you want me to do? Para makapagpasalamat naman ako sa'yo? Sambit nito sa kanya. Saka siya nito tinitigan ng malalim. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Kapag nagagalit ay lalong gumaganda. Hindi bagay dito na magalit dahil mukha talaga itong anghel. Paano kaya kung halikan ko to? Bulong niyang saad sa kanyang isipan. Ano? Anong gagawin ko para makapagpasalamat naman ako sa'yo? Muli ay wika nito sa kanya. Then kiss me, Miss Jimenez. Anya sa dalaga. Saglit itong nakapagtitigan sa kanya. Saka ito tumango-tango. Fine, if that's what you want. Pagkasabi niyon sa kanya, ay kaagad itong humalik sa labi niya. Naghinang ang kanilang labi sa may labas ng bar. At dahil nakainom siya ay agad niyang ginantihan ng halik ng babae. Kinuyumos niya ang labi nito. Saka lang silang natauhan ng may kumislap na kamera sa kung saan. Shit! Shit! May nakakuha ng pictures natin! Galit na saad ng dalaga, saka siya nito itinulak palayo. Bago pa siya makapagsalita ay nakasakay na ito sa kotse nito at pinaandar iyon ng dalaga. Naiwan siyang tulala at hindi makapaniwalang hinalikan niya ang isang kulit Jimenez. That bastard! Hinalikan niya ako sa harap ng bar na yun. Paano na kaya yun ngayon? Nakikinita na niya ang balita bukas. Paano niya sasabihin yun o idedepensa ang sarili niya? Lalo na sa social media at sa mga tao. Himutok niyang bulong sa kanyang sarili. Agad siyang nakarating sa bahay nila. Atakmaan na sana niyang kukunin ang bag niya sa kotse, pero gano'n na lamang ang pagkadismaya niya nang wala roon ang bag niya. Sumakit ang ulo niya nang malamang wala roon ang bag niya. Oh my God! Saan ko kaya nahulog yun? Kausap niyang tanong sa sarili niya. Pero wala na siyang balak pang bumalik sa bar na iyon. Baka kasi nandun pa rin ang lalaki. Bahala na. Baka may good Samaritan na magsosoli sa kanya ng bag. Buti na lang talaga at 3,000 lang ang laman nun. Kaso nandun ang cellphone niya at ang mahalagang ID niya. Napabuntong hininga na lamang siya at tuluyan na lamang siyang pumasok sa townhouse niya. Agad siyang naghubad ng damit para makapaglinis ng katawan at makatulog na rin. Napailing lamang si Daryl nang bigla siyang iniwan ng babae. So talagang takot ang mga artista na mabigyan ng mga issue. Ganon ba yun? Bulong niyang tanong sa sarili niya. Akma na sana siyang babalik sa kotse niya nang mapansin niya ang isang shoulder bag. Black iyon at base sa brand ng bag ay halatang mayaman o may pera ang may-ari nun. Out of curiosity ay tiningnan niya ang loob ng bag na iyon. Ganoon na lamang ang pagngisi niya nang malamang kay Colette Jimenez ang mga gamit na naroon. Andun din ang IDs nito at cellphone. So, kapag sinauli niya ang bag na ito ay malamang magkikita silang muli ng babae. Alright. Pupuntahan niya na lamang ang dalaga sa building nito. Hindi nga nagkamali si Colette. Dahil umaga pa lang ay sinugod na siya ng mga reporters na bumaba siya sa kanyang kotse at halatang inaabangan siya ng mga ito. Miss Colette, magandang umaga ho. How true na may kahalikan kayo kagabi sa isang bar at non-showbiz ang boy.
Pero mayaman daw ito, totoo po ba yun? Tanong ng babaeng reporter sa kanya. That's not true. So kung hindi totoo, miss, gaano po katotoo na may lumapit sa'yo sa loob ng bar at sinabing boyfriend niyo raw ho ito? Muli ay putol nitong tanong sa kanya. Tuluyan na siyang natameme sa tanong na iyon. Buti na lang at naroon na ang leading man niya na si Benjamin Moore. Nilapitan siya nito at nag-excuse na sila sa mga reporters. 2 araw na ang nakakaraan simula nang nagkita sila ni Colette. Hindi pa nga niya nasasauli ang bag nito. Marami na ring tumatawag sa cellphone nito at may nakita din siyang tawag na ang pangalan ay Benjamin Moore. Sino naman kaya ang Benjamin na yun? Ang dami niyang tanong sa kanyang isipan na hindi naman niya kayang sagutin. Nasa orphanage siya ng araw na yun dahil titingnan niya kung tapos na ba o malapit na bang matapos ang pinapagawa niyang CR. Nag-iisa lang siyang nagtungo sa orphanage dahil hindi siya nagdala ng kahit na isang tauhan. Pagkapasok niya sa loob ay agad siyang natigilan. Nakita niya kasi si Colette Jimenez at kausap ito ng mga madre. Agad naman siyang nakita ng madre at binati rin. Nakatingin lang din sa kanyang dalaga. Mr. Montegracia, magandang tanghali po. Wika sa kanya ng madre. Magandang tanghali din naman sa'yo, Mother Gina. Anya at bahagyang umiti dito. Hay, bati niya sa dalaga. Sa kanya ito binigyan ng simpatikong ngiti. Hello. Ganting bati nito sa kanya sa alanganin na boses. Excuse me muna sa inyo ha. May kukunin lang ako saglit. Paalam ng madre sa kanilang dalawa ng dalaga. Sige. Sagot naman ng dalaga sa madre. Nang umalis na ang madre ay agad niyang binalingan ng babae. Pero akma na sana itong tatalikod at aalis nang pinigilan niya ito. Ayaw mo bang malaman kung nasaan o sino ang nakapulot ng bag mo 2 days ago? Tanong niya sa babae. Napakunot ang noo nito saka napatingin sa kanya. Tinaasan siya ng kilay nito. Bakit? Ikaw ba ang nakapulot? Bakit di mo ito sinauli sa akin kung ganon? Ani nito sa kanya. Bakit? Gusto mo bang isauli ko yun sa'yo? Sorry ha. Busy kasi ako nitong nakaraan. Kaya nakaligtaan kong puntahan ka at bisitahin ka sa tiping nyo. Gusto mo bang isauli ko doon sa'yo? Hindi na kailangan. Mas okay ang ginawa mo na hindi ka nagpunta sa taping. Diyos ko, huwag mo nang dagdagan pa ang iniisip ko. So akin ang bag ko, mister. Sambit pa nito. Makukuha mo lang ang bag na to, Miss Colette. Pero sa isang kondisyon. Pinandilatan siya ng mata ng dalaga. Halatang hindi ito makapaniwala sa kanya. What do you mean? Nakasimangot na tanong nito sa kanya. I-date mo ko. Maikling wika niya sa babae. Laglagang pangang nakatingin ito sa kanya. What? Makikipag-date ako sa kanya? Are you crazy? Inis nitong tanong. Sabihin mo na kung ano ang dapat mong sabihin. Pero yun ang kondisyon ko sa'yo. Pero kung ayaw mo, sa taping ko na lang isasauli ang bag mo. What do you think? Pilyong tanong niya sa dalaga. You're impossible. Hindi makapaniwalang wika nito sa kanya. Is it a deal? Muli ay saad niya dito. Fine, okay. Inis nitong wika na para bang wala na tong choice. Tuluyan na talaga siyang napangiti dito. Sa kanya binigay ang lugar kung saan sila magkikita ng dalaga. Pagkatapos nito ay iniwan na niya ang dalaga. Pumunta na siya sa kinaroroonan ng pinapagawa niyang CR. Ang hudyong yun. Ano bang ginawa ko para ganunin niya ako? Nakakainis na ah. Inis niyang wika sa kanyang sarili. Saka siya nagtuloy sa garden ng orphanage. Kailangan niyang magpahangin dahil baka sumabog na siya sa sobrang inis niya sa lalaking iyon.
Isang simpleng pantalong puti ang suot niya at tinernuhan niya iyon ng black sandals at red spaghetti strap. Sakay ng kotse niya ay nakarating siya sa tagpuan nilang dalawa ng lalaki. Isang hindi sikat na restaurant iyon. Hindi rin gaanong matao, kaya naman okay lang sa kanya. Medyo nakahinga siya ng maluwag nang mailibot niya ang mga mata niya sa paligid. Agad niyang nilapitan ng lalaki nang mamataan niya itong nakaupo sa isang sulok ng mesa na pinili nito. Agad naman itong nakita siya at tumayo para ipaghila siya ng upuan. "Mag-order ka na ng gusto mo, Miss Colette." Ani nito sa kanya. Tahimik niyang kinuha ang menu. Saka siya pumili ng pagkain doon. At habang naghihintay sila ay binigay na nito ang bag niya. Agad niyang sinilip iyon para i-check, pero lahat ng laman yun ay nandoon lahat. Pati na ang 3,000 niyang pera na dala noon. "Don't worry, wala akong kinuha dyan." Ani nito sa kanya. "Thank you." Maikling sagot niya dito. "Wala yun. Gusto ko lang talagang maging kaibigan ka o makilala ka pa. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo pero gusto kong malaman mo na hindi ako masamang tao." Sambit pa nito. Saglit siyang napatitig dito, saka siya marahang tumango. "Anyway, dinala kita dito dahil alam ko namang maraming mga media ang nakatingin sa'yo. Ayaw mo lang talagang magkaroon ka ng issue. Sorry sa nagawa ko sa'yo nung nakaraan Muling ani nito sa kanya. Bahagya siyang ngumiti dito at tumango sa lalaki. Simula noon ay naging matalik na silang magkaibigan ng binata. Naging vocal na rin siya sa mga problema niya at sa buhay niya bilang isang artista. Palagi ding lumalabas si Daryl kapag may time sila o kapag naman pareho silang may bakanteng oras. Marami na din ang nagtatanong sa kanya kung boyfriend na ba niya ang isang Daryl King Montegracia. Puro iling lang kasi ang sagot niya sa mga ito at hindi. Alam naman niyang magkaibigan lang talaga sila ng lalaki. Saka di naman kasi ito nanliligaw sa kanya. Pero kung sakaling ligawan ka ni Daryl, anong sasabihin mo? Tanong ng kabilang bahagi ng utak niya. Kagigising lang niya ng hapong iyon nang makatanggap siya ng tawag galing kay Daryl. Humaba ang tulog niya ngayon dahil 4 a.m. na siyang nakauwi kanina. Galing pa kasi siya ng taping kaya hapon na rin siyang gumising. Agad niyang sinagot ang tawag ng lalaki. "Yes, hello?" Matamlay niyang sagot sa kabilang linya. "Colette, kagigising mo lang ba?" Tanong nito sa kanya. "Yes, kagigising ko lang. Bakit ba?" Anya dito. "Sa bahay tayo mamaya. May dinner kami ng family ko. My family wants to see you at para naman makilala ka nila." Ani nito sa kanya. Napakunot ang noo niya. Siya? Gustong makilala ng family ni Daryl? But why? Bulong niyang tanong sa kanyang isipan. "Hey Colette, are you still there?" Untag na wika nito sa kabilang linya. "Ha? Pero hindi ba nakakahiyang pumunta doon?" Nag-aalanganin niyang saad dito. "Ano ka ba? Family ko yun. Tsaka, I assure you na mabait sila. Gusto lang daw talaga nilang makita ka personally." Sambit nito sa kanya. Pero, susunduin kita dyan mamayang 6 p.m. sa townhouse mo Bye. May last meeting pa ako ngayon Paalam nito sa kanya. Saka tumunog ang busy tone sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang siya nang maibaba niya ang kanyang cellphone sa table ng dining. Ano ba kasi ang plano ng lalaking yun? At ipapakilala pa siya sa family nito. 5:30 p.m. na nang tawagan niya si Colette para sabihing on the way na siya. Gusto niyang ipakilala ang dalaga sa family niya dahil gusto ng mga ito na makita ang dalagang palagi niyang kasama kapag lumalabas siya. Gusto din niyang makita ang reaksyon ng parents niya, lalo na ang mami niya, kung gusto ba nito si Colette. Kasi kung magugustuhan nito ang dalaga,
ay liligawan na niya ito na sana ay matagal na niyang ginawa. Kaya nga niya nakuhang i-blackmail ito para mapilitan itong sumunod sa mga gusto niya. Base kasi sa aura ng dalaga ay mataray ito at madaling mapikon. Are you ready? Tanong niya sa kabilang linya. May magagawa pa ba ako? Sagot ng babae sa kabilang linya. Ikaw talaga. Sige na, malapit na ako dyan sa townhouse mo. Wika niya sa dalaga, saka siya nagpaalam dito na ibababa na niya ang cellphone niya. Isang evening dress ang suot niya nang sunduin siya ni Daryl. Above the knee iyon at bagay na bagay sa kanya. Mas lalong lumutang ang ganda niya sa suot niyang iyon. He looked more lovely on that dress. Saad ni Daryl sa kanya nang dumating na ito. Inuto mo pa ako. Tara na nga, baka malate pa tayo eh. Saad niya sa binata. Okay. Nakangiting sagot nito sa kanya bago siya nito inalalayang sumakay sa kotse niya. Habang nasa biyahe ay tahimik lang silang dalawa ni Daryl. Siguro ay dahil nakafocus ang pansin ng lalaki sa pagmamaneho sa sasakyan nito. Hindi naglipat sandali ay huminto ang kotse nito sa harap ng isang itim na malaking gate. Sobrang ganda ng bahay na iyon at ang daming ilaw sa bahay na iyon. Siguro ay ito na ang bahay nila Daryl. Pumasok ang kotse ng binata sa gate ng mga ito. Saka siya inalalayang bumaba sa kotse. Sa main door pa lang ng mansyon ay nakita na niya ang dalawang tao roon na tila nakatingin sa kanila nang bumaba sila. Sa hinuha niya'y ito ang mga magulang ng lalaki. Dahil sa pagkakahawig ng binata sa ama nito. Nakita niyang bumaba si Daryl at lumigid ito sa kabilang pinto ng kotse para pagbuksan siya. Alanganin pa nga siyang bumaba dahil naunahan na siya ng hiya sa parents ng lalaki. Matiim niyang tiningnan ng binata para ipabatid niya pa dito na nahihiya siya. Kaso wala na. Tuluyan na talaga siyang hinila nito palabas ng kotse. Kabado siya sa unang paghaharap nila ng parents ni Daryl. Hello, son! Finally, dumating na rin kayo. Hi, Iha! Kamusta ka? Anyway, I'm Daryl's mom. At ito naman ang katabi ko ay ang asawa ko. Wika ng ginang sa kanya. Hello po, ma'am. Tita at tito na lang ang itawag mo sa amin, Iha. Kaibigan ka naman itong anak namin eh. Nakangiting putol nito sa sasabihin niya. Sige ho. Nahihiyang wika niya sa ginang. Anyway, Iha, ako nga pala si Lourdes. At ito naman si Rafael ang asawa ko. Sambit pa nito. Tumango naman siya sa sinabi nito. Sa komedor na tayong lahat para makakain na rin tayo. Wikang saad ng ina ni Daryl sa kanya. Marami pa silang napagkukwentuhan ng mga parents ni Daryl hanggang sa ihatid na siya ng binata pauwi sa townhouse niya. Naging mas close sila lalo ni Daryl simula nang maipakilala siya nito sa magulang niya. Daryl anak, kamusta na pala kayo ni Colette? Tanong ng mami niya nang nag-aalmusal silang mag-anak. Okay lang ho kami ni Colette, ma'am. Sagot niya dito. Ang ibig kong sabihin, anak, wala ka bang nararamdaman sa kanya? I mean, hindi mo ba siya gusto? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Ma'am, I like her po. Pero kailangan ko muna siyang ihanda sa gusto kong mangyari. Mahal ko na siya, ma'am. Bakit, ma'am? Gusto niyo po ba siya para sa akin? Tanong ni Daryl sa kanyang ina. Anak, kung sino ang gugustuhin mo, dun din kami ng Daddy Rafael mo. Siyempre, you're not getting any younger, iho. 35 years old ka na sa susunod na buwan. Baka naman, pwede mo na kaming bigyan ng apo ng daddy mo. Mami, hindi ko pa nga siya girlfriend, anak na agad. Natatawang wika niya sa kanyang ina. Excited lang ako, iho. Nakangiti ding saad nito sa kanya. Basta ma'am, kapag kami na, sasabihin ko kaagad sa'yo. Pagbibigay assurance niya sa ina. Thank you, iho.
Ani nito sa kanya, saka siya nito niyakap sa baywang. Bakit mo ko dito dinala, Daryl? Tanong ng dalaga sa lalaki. Ngunit sa halip na sumagot ito, ay inakay lang siya nito patungo sa isang maraming punong nakapaligid. May mga nakalatag ding carpet, mga bulaklak, at mga pagkain at inumin. Nagtanong ang mga matang tiningnan niya ang binata. Sa 3 buwan nilang magkaibigan ay napapansin na niya ang kasiutan ng lalaki. May mga panahon ding parang nagsiselos ito tuwing kasama niya ang kanyang leading man. Gusto kasi nitong kasama siya sa lahat ng mga lakad nito. Pero minsan lang siyang may available na oras. Kaya minsan ay nahihimigan na niya ang pagsiselos nito. Ngayon lang talaga siya nakasama dito dahil marami na siya sa kabi-kabilang mga offers. Ni hindi na nga niya nabibisita ang mga magulang niya sa kanilang probinsya dahil sobrang busy na talaga niya. Nakakausap na nga lang niya ang mga magulang niya kapag nasa telepono. Plano naman din niyang bisitahin ng parents niya na hinihintay lang talaga niya ang vacation leave niya. After ng taping nila, ay papalabas na rin ito sa mga sinihan. This place was a great place to say I love you, Colette. Gusto kong sa lugar na ito ako magsasabi na mahal kita. Ani nito sa kanya. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa binata. Colette, may pag-asa ba ako sa'yo? Muli ay ani nito sa kanya. Sa 3 buwan nilang magkaibigan ng lalaki, ay unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya dito. Hindi lang niya napagtutuunan ng pansin ng pag-ibig na unti-unti na palang umuusbong sa puso niya. Dahil sa pagiging busy niya nitong mga nakaraang linggo, ay hindi niya na napagtuunan pa ng pansin ang umuusbong na pag-ibig. At ngayon ay nagtatapat na sa kanya ang binata. Ito na din siguro ang tamang panahon para magkaroon na din siya ng boyfriend at isang businessman. Hindi ka naman mahirap mahalin, Daryl. Actually, nandito ka na sa puso ko. Kaya oo, may pag-asa ka sa akin. Anya sa binata. Ibig sabihin, tayo na? Nagagalak nitong tanong sa kanya. Ngumiti siya dito saka siya dahan-dahang tumango. Yes, yes. Thank you dahil hindi mo ako pinahirapan pa, babe. Wika nito sa kanya sa masayang boses. At nang yakapin siya ng binata at halikan sa noo ay alam ng dalaga na ito ang magiging simula sa buhay niya na mayroong iniibig. Pumutok ang balita sa showbiz at maging sa mga social media. Kaya hindi na nagtaataka si Colette na maraming tumatawag at nagme-message sa kanya. Karamihan sa mga ito ay nagpapaabot ng congratulations, habang ang iba naman ay nagtatanong kung totoo ba ang balitang iyon. Hindi na muna niya sinagot ang tanong ng publiko sa kanya. Magpapa-interview siya sa weekend tungkol sa love life niya at kailangan niyang sagutin ang lahat. Tutok na tutok si Daryl sa TV ng umagang yon dahil sa live interview ng girlfriend niya. Nakita niyang nasa gitna ng stage ang dalaga at naroon din ang taga-media para magtanong dito. How are you, Miss Colette? Tanong ng isang host sa girlfriend niya. I'm fine naman po. Sagot ng dalaga sa host. Miss Colette, paano mo sasagutin ang mga tanong ng publiko para sa'yo? Kaya mo bang sagutin silang lahat? Muli ay tanong ng host sa girlfriend niya. Nakatitig lang siya sa screen ng TV at hinihintay niya ang sagot ng nobya. Of course, wala naman akong dapat pang itago. Kaya ko naman pong sagutin ang lahat. Sagot ng girlfriend niya sa host. So, eto na, diretsahan na to, Miss Colette. Totoo po bang may boyfriend ka na at isang non-showbiz ito? At negosyante daw? Tanong nito sa kanya. Sa buong buhay ko dito sa showbiz, wala pa po akong naging nobya, maging artista man o non-showbiz. Marami ang nalilink sa pangalan ko, pero itinatanggi ko yon dahil hindi naman po totoo. Pero sa mga tanong ng showbiz at ng social media ngayon, yes po, may boyfriend na po ako.
At isa po siyang non-showbiz. He's a businessman. Saad ng dalaga sa tanong ng host. Talaga, Miss Colette? So, totoong sikat din siyang businessman? Tanong muli ng host sa dalaga. Yes po. Isa siyang businessman at sikat sa larangan ng pagnenegosyo. Nakangiting sagot ng dalaga dito. So, pwede ba naming malaman ang pangalan ng boyfriend ninyo, Miss Colette? Daryl King Montegracia. Iyon ang pangalan niya. Walang kagatol-gatol na sagot ng girlfriend niya sa TV host. Oh my God! Kilala nga ng buong bansa ang boyfriend mo, Miss Colette. Dahil sa katan niya ganito sa business world at ang gwapo nitong muka. Paano po pala kayo nagkakilala nitong guy na ito, Miss Colette? Muli ay tanong nito sa dalaga. Accidentally, nakilala ko siya dahil pareho kaming sumusuporta sa isang orphanage ng 10 taon ko na ring tinutulungan. Doon po kami nagkakilala. Sagot ng dalaga sa TV host. So, talagang kayo nga ang nakatadhana para sa isa't isa, Miss Colette. Dahil pareho kayong may mabuting puso para sa mga ulilang mga bata. Wika ng TV host sa girlfriend niya. Nang matapos ang interview ay kaagad niyang pinatay ang telebisyon. Saka naman siya bumaba sa komedor para na rin mag-dinner. Nasa station ngayon ang girlfriend niya at hinihintay na lamang din niya na tawagan ito para magpasundo sa kanya. Wala din namang sinabi ang dalaga sa kanya kung magpapasundo ito o kung may dala ba itong kotse. Pero plano din naman niyang tawagan ito pagkatapos ng dinner nila. So anak, ano na ang plano mo ngayon? Girlfriend mo na si Colette. Wala ka bang planong makipagkita sa mga magulang ng nobya mo? Tanong ng daddy niya. Aayain ko pa po si Colette tungkol dyan, daddy. Hindi ko naman din kasi siya pwedeng kulitin pa, lalo pa at busy pa din siya. Anya sa kanyang ama. Well, tama naman ang anak mo, Rafael. Si Colette na ang bahala dyan. Alam mo naman ang schedule ng isang artista katulad niya. Sabat naman ng kanyang ina sa usapan nila ng daddy niya. 9 PM na ng gabi nang tumunog ang cellphone niya. Kaagad niyang sinagot iyon nang makita ang pangalan ng kasintahan sa screen ng kanyang cellphone. Babe, magpapasundo ka ba sa akin? Bungad niyang tanong sa dalaga. No babe, may dala akong kotse. Actually, kararating ko lang. Kumain ka na ba? Tanong nito sa kanya. Yes, ikaw ba? Kumain ka na rin? Ganting tanong niya sa kasintahan. Yes, kasama ko ang mga kasamahan ko. Anyway babe, tapos na ang taping ko at pwede na ako magbakasyon. Plano kong umuwi sa probinsya. Gusto mo bang sumama? Tanong nito sa kanya. Oo ba? Sige, kailan ba yun babe? Para naman makapagpaalam muna ako kina daddy. Saad niya sa nobya. Sa susunod na linggo na babe. Ani nito sa kanya. Okay, sige. So, ano na palang ginagawa mo ngayon? Pwede mo ba akong puntahan dito sa townhouse ko, babe? Putol nitong wika sa sasabihin niya. Nagulat siya sa alok ng kasintahan pero nagtanong pa rin siya. Bakit, babe? May problema ka ba? Tanong niya dito. Wala naman. Gusto ko lang sana mag-celebrate kasama ka. Dahil finally ay natapos na rin ang taping ko. At sa mga susunod na araw ay nasa sinihan na ang pelikula namin. Sambit nito sa kanya. Sige, darating ako dyan. Saad niya dito, saka siya nagpaalam sa babae na ibinabana niya ang cellphone. Wala naman siyang dapat pang itanggi tungkol sa kanila ni Daryl. Dahil alam naman ng buong showbiz world na may karelasyon siya ngayon. Para sa mga artistang sikat na katulad niya, ay kailangan niyang sagutin ang mga binabatong tanong ng sambayanan sa kanya. At ngayon ay kailangan niyang ingatan ang image niya para sa mga fans niya. Dahil ayaw niyang maraming chismis at basher sa kanya. Ayaw niyang mangyari yun. Kaya nang pumutok ang balitang may boyfriend na siya ay hindi niya yun tinanggi. Marami ang masaya sa nangyari sa buhay pag-ibig niya. Ngunit marami rin naman ang hindi natuwa. Dahil ang gusto ng mga ito ay sila ni Benjamin Moore ang magkatuluyan. Kishu ay
mas bagay daw silang dalawa. Pero hindi naman siya dapat magpadikta sa mga ganoong gusto ng mga fans niya. Dahil wala naman siyang nararamdaman sa kapareha niya, kundi isang kaibigan lamang. Ilang saglit lang ay narinig na niyang bumusina ang kotse sa labas ng bahay niya. Agad siyang nabukas ng gate para patuluyin si Daryl. "Babe, may problema ka ba?" Tanong nito sa kanya nang makababa na ito sa sasakyan. "Wala naman, babe. Gusto ko lang mag-celebrate dahil tapos na ang taping ko. Kaya gusto kong samahan mo ako ngayon. Ayaw mo ba?" Tanong niya sa nobyo niya. "Syempre naman, gusto ko." Ani nito sa kanya. Marami silang napag-uusapan ni Daryl at masaya siya dahil naging boyfriend niya ang binata. Pareho na silang medyo tipsy, kaya nang halikan siya nito sa labi, ay wala siyang alinlangan na gumanti din ng halik sa lalaki. At ang halik na iyon ay mas lalong naging mapusok at mapaghanap. At ang mas nakakalula sa pakiramdam ni Colette ay ang mga kamay nitong nagiging mapangas na. Hanggang sa namalayan na lamang niyang sinalunan ng malambot na kama ang katawan niya. Sa unang pagpasok nito sa kanyang kandungan ay napaigik siya sa sobrang sakit. Nag-alala namang tumingin sa kanya si Daryl at huminto ito sa ginagawa. "I'm sorry, hindi ko alam." Ani nito sa kanya. Just go on. Kaya ko na to." Anya sa lalaki. Naroon ang pag-aalinlangan sa mukha nito, saka ito muling nagsalita. "Pero nasasaktan kita. Pwede namang hindi natin ituloy. Just go on. Kaya ko na to." Anya sa binata. Ilang sandali lang ay nangyari na ang unang gabi nilang dalawa na magkasama. Mabilis lumipas sa mga buwan ay tuluyan nang mas naging sweet sa isa't isa sina Colette. Sumama na rin ang binata sa kanya sa probinsya. Naipakilala na rin niya ito sa mga magulang niya hanggang sa pumutok ang balita na nagsasama na daw sila ni Daryl King Montegracia. Ngunit itinanggi iyon ng dalaga dahil hindi naman ito totoo. Nasa kasagsagan siya ng taping nang biglang dumating si Daryl sa mismong shoot niya. Nagulat siya nang lumuhod dito sa kanya para mag-propose ng kasal. "Will you marry me?" Tanong ng kasintahan niya. "Oh my God! Are you kidding me?" Umiiyak na tanong niya sa binata. Imbis na sumagot ito ay ngiti lang isinigot nito sa kanya. Saka ito muling nagtanong sa babae. "Will you marry me?" Muli ay tanong nito sa kanya. Yes, I will marry you." Sagot niya rito, saka siya nito niyakap at hinalikan sa labi. Mabilis lumipas sa mga buwan ay naganap ang isang pag-iisang dibdib nila ni Daryl. At sa pagsasama nila ay nagpasa siya na umalis na sa showbiz. Wala nang mahihiling pa si Colette dahil kasama na niya ang lalaking mahal na mahal niya. At alam niya na marami pang pagsubok na kakaharapin nilang magkasama. Pero lahat ng yon ay alam niyang malalampasan nilang dalawa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!